Isang gabi, hinihintay ko talaga mag 12 midnight kasi birthday na ni Awi at gusto ko ako yung unang-unang babati sa kanya. Ang bilis lang ng 1 minuto pero dito bakit para ang tagal kapag hinihintay mo? Hanggang sa maya-maya nga lang ay eto na. Nag alas 12 na. Minake sure ko talaga na ako yung unang babati sa kanya. Happy birthday. Minake sure ko na ako yung pinaka-unang mag-greet sa'yo ng happy birthday. I love you, ba? Happy anniversary, din. Oo nga pala, ang ganda na intention ko kaya lang nakalimutan ko yung anniversary guys. Birthday lang naalala ko, buti na lang napaalala niya at mukhang hindi halatang nakalimutan ko. Naging kami kasi nung birthday niya. O diba tipid, sabay na birthday tsaka anniversary. But anyway guys, bago natin ituloy to, meron muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Romans 1 verse 18, "But God shows His anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness." Malinaw dito na galit si Lord sa kasalanan. Most especially kung alam mo na yung magandang balita at kilala mo na si Lord. Para sa mga nagsasabing tumanggap na sila at sumusunod sila kay Jesus Christ, dapat ay hindi na tayo nahihirapan magdesisyon sa pagitan ng tama at mali. Hindi ibig sabihin na wag na tayo magkamali. Wala namang ganun dahil hindi tayo perfect. Pero magkaiba kasi yung nagkamali ka unconsciously sa nagkamali ka dahil desisyon mo magkamali. Yung tipong alam mo ng mali pero ginawa mo pa rin. Yung meron kang pagkakataong humindi pero umuo ka pa rin. Because this verse clearly tells us na galit si Lord sa mga ganong klaseng tao. Kaya kung isa tayo dun sa mga taong nagsasabing sumusunod na tayo kay Lord, dapat ay hindi na tayo nahihirapan tumanggi sa kasalanan. For example, meron tayong asawa, tapos yung asawa natin nahihirapan pa rin mag-decide kung dapat ba siyang makipag-date sa iba. Do you think yung asawa mo na yun ay committed talaga sa'yo or hindi? Kasi ang totoong committed, buo yung desisyon na hindi na ako makikipag-date sa iba, meron na akong asawa eh. So hindi nawawala yung temptation, tuloy-tuloy pa rin at sabihin na nating marami pa rin yung nagkakagusto sa kanya, marami pa rin nagme-message, pero yung desisyon niyang humindi, dapat hindi na siya nalilito doon kasi nga committed na siya sa'yo bilang asawa. Ganun din dapat tayo kay Lord. Kung kay Lord na tayo, talagang hindi na tayo dapat nalilito o nahihirapan magdesisyon dahil automatic kapag alam mong mali, X na yan. Sana po ay malinaw at naiintindihan nyo talaga yung message ng video na to. Isang hapon bumaba ako dahil meron akong nasagap na isang matinding balita. Ito yung MVP to? BP yan pare. Ilan award? Ang award niyan, 3. Ano? Ano yung taklo na yun? Mythical 5 champion MVP.